Nanawagan ng grupong Recover Bar Movement kay Muhammad Yacoob na magbitiw bilang Speaker ng Bangsamoro Transition Authority Parliament kasunod ng umano'y lumalalim na krisis sa loob ng Bangsamoro Transition Government. Ang News Now sa report. Sa isang open letter, sinabi ng Recover Bar Movement na ang malawakang Bangsamoro Rally na ginanap sa Cotabato City noong May 18, 2026 ay malinaw na pagpapakita ng pagkadismaya, pangamba at pagkabahala ng maraming Bangsamoro sa kasalukuyang direksyon ng BARMM. Ayon sa liham, marami umano ang naniniwala na kung hindi lumakas ang public outrage noong araw na iyon, ay magtutuloy-tuloy ang mga hakbang para mapalitan si Yacoob bilang Speaker ng BTA Parliament. Binanggit din sa open letter ang umano'y pagbaliwala si memorandum ni MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim kaugnay sa pagtanggal kay Peace Implementing Panel Chair Mohagkir Iqbal bilang Minister ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE. Ayon sa grupo, kasabay umano ng pagtanggal kay Iqbal ay ang panunumpa ng ilang miyembro ng MILF Central Committee sa bagong posisyon sa BARM government, kabilang sina Sheikh Said Salindab bilang Senior Minister at Ustads Ibrahim Ali bilang Executive Director ng Bangsamoro Pilgrimage Authority. Iginit ng Recover BARM Movement na unti-unti umanong nalalayo ang BARM sa original spirit and direction ng Comprehensive Agreement of the Bangsamoro o CAB at sa MILF-led transition na pinamunuan noon ni Murad Ibrahim. Sinabi rin ng grupo na ang Bangsamoro Transition Authority ay ginagamit umano upang paghinain ang pundasyon ng MILF-led transition at magbigay daan sa pagbabalik ng mga tradisyonal na politiko, political dynasties at oligarchs sa rehiyon. Kabilang sa mga isyong binanggit ng grupo ang pagtanggal sa none of the above o nota option sa BARM parliamentary ballots, mga amyenda sa Bangsamoro Electoral Code at mga pagbabago sa districting law na umano'y pumapabor sa political realignments. Kinuwestiyon din sa liham ang umano'y konsolidasyon ng budget ng iba't ibang ministries sa ilalim ng contingency fund ng Office of the Chief Minister na ayon sa grupo ay maaaring magamit sa political maneuvering at pagkontrol sa resources ng BARMM. Ayon pa sa Recover BARM Movement, marami umanang Bangsamorong nababahala dahil tila nababawasan ang impluwensya ng MILF leadership sa transition government matapos alisin si Murad bilang interim chief minister noong March 2025 at ang kamakailang pagtanggal kay Iqbal sa MBHTE. Sinabi rin ng grupo na ang mga nangyayaring hakbang ay nagdudulot umano ng pangabaan na unti-unting humihina ang prinsipyo ng collective leadership, consultation at organizational unity na matagal umanong pinaghawakan ng MILF. Sa kanilang liham, iginit ng grupo na hindi personal na pag-atake laban kay Yacoob ang kanilang panawagan kundi isang apela umano para sa conscience, leadership and historical responsibility. Cover BARM Movement si Yacoob na gamitin ang kanyang moral authority bilang speaker at magbitiw sa pwesto kung naniniwala itong nalalagay sa alanganin ang integridad ng Bangsamoro Transition at pagkakaisa ng MILF. Ayon pa sa grupo, higit 40,000 Bangsamoro umano ang nakiisa sa rally noong May 18 bilang panawagan upang mapanatili ang orihinal na layunin ng Bangsamoro peace process at ng MILF-led transition. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag si Yacoob kaugnay sa naturang open letter ng Recover BARM Movement. Criza Chavez, iMinds, Philippines.